sumasagana sa pasasalamat. Ang inyong pong lingkod ay magse-70 na, pero nakakabasa pa naman. So, okay. So, root before fruit, dapat nakaugat. Okay, may tanong po ako. Bubuhanin ko muna yung aking kodigo. Yan, yung aking ginawang sermon. Sagutin po ninyo ha. Halimbawang ako'y nagtanim, ano ang aanihin? Sino sasagutin? Parang minarinig na ako. Halimbawang ako'y nagtanim, ano ang aanihin? Bawang. Bawang. Tama eh. Halimbawa, ibawang. Yun. Saba, may isang puno, ano ang bunga? Oy, galing. Okay. Pangatlo, maraming sanga ang puno ng mangga. Subalit sa isang sanga, napakarami ang bunga. Ilan po ang may bungang sanga? Intindihan niyo, ulitin ko. Ulit. Maraming sanga ang puno ng mangga. Subalit sa isang sanga, marami ang bunga. Ilang pong sanga ang may bunga, na maraming bunga? Sais. Isa. Very good. Sino nagsabi ng sais? Sa isang sanga. Sais ang Kanina nalaman niyo yung isang bunga. Nalaman niyo ba? So, ang ating pag-aaral ngayon, nakikita sa Mateo 7. Okay, buksan tuloy ang Bible. Ganda sana kung nandun. Okay. Tinitingnan ko ang oras ay baka mamaya patigilin niyo ako eh. Kasi sa iba pong church ay merong nakulay na pula. Pagka ang pula ay nag-ilaw na, warning na, brother, ikaw ay video. Nahawakan na. Okay, Mateo. Sama-sama po tayo mag-aaral. Okay. Ay, pag tungkol na sa Bible, wala akong problema. Sige na, Bible tayo. Pero pag yung sa mga medyo mahina ako sana eh. Tsaka akin yung lingkod eh, pagpasensya niyo po. Talagang mahina ako sa English. Pero naintindihan ko. Okay, chapter 7 verse 16 hanggang 18. Ito. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakapipitas ba ng mga ubas sa mga tinigan, ang mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Tama? Oo, tama. Okay, so mamaya ako na kayo tatanungin. So ngayon, tayo po ba ay masama, mabuti? Ano po ang kalagayan ng tao? Alam natin pag tayo nagbabagkusta. Tingnan natin ang Roma 3. Mababasa po natin doon, chapter 3 ng Roma, ang kalagayan ng tao. Sabi dito ay, bago yun, atin po muna puntahan na yung awit, chapter 51, verse 5, na ang sabi ni Haring David doon ay ano po? Tayo po ay likas na makasalanan, ipinanganak tayo sa kasamaan. Ano pa? Tayo po ay pinaglihi sa kasalanan. Kaya tayo ay likas. Sabi nga ng marami, bakit daw ang tao pag lumalabas ang bata o sanggol ay kuyog? Ano po yung kuyog? Nakaganon. Bakit daw po? Anong ibig sabihin? Sakim. Makasakim. Wala nga naman ganun, pero malilitay ganun. Okay, so yun po ang kalagayan. At sabi doon sa Roma 3, akin na po isa-isahin, hindi na po natin babasahin. Pero tingnan ninyo, chapter 3, verse 10 to 18, mahaba kasi iisa-isahin ko na lamang po kung ano yung mga nakalagay doon. Sabi doon sa Gis, walang magbid, wala kahit isa. Hindi nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos, lahat ay lumilihis, walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, gumagawa ng pandaraya, ang bibig ay puro panumpa at kapaitan, ang mga paa ay
ay matutunin sa pagdanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila kilala. Walang takot sa Diyos, hindi nakabot sa kalabihan ng Diyos. Roma 3:23. Siya po ang tao. At ang isa pa doon sa Isaiah 64:6, ang sabi doon, ang ating katwiran ay maruming basahan sa paningin ng Diyos. Mabuti po ba tayo masama? Sa unang kalagayan, tayo po ay masama. Tinatakpan lang tayo ng katwiran ni Kristo, kaya tayo nagiging mabuti. At yun ang ating pag-aaralan. Okay, so, diretso tayo. Ano po ang bunga ng pagiging, o ano ang magiging bunga ng tao sa pagiging likas niyang makasalanan? Okay, so alam na ito po yung tinatawag na makalaman. So, tayo po'y makalaman, lalo tigit pag wala tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi doon sa Galatia 5:19-21, ganda sana kung nakaplas doon, ang sabi po ang bunga ng laman, ano ang gawa ng laman? Nako, siguro basahin natin doon para doon sa, alam niyo naman talata, chapter 5 po ng Galatia. So ito ang gawa ng laman, pero hindi na tayo dito, pero malalaman natin kung bakit hindi na. Okay, sa Galatia, nahina ako. Buti na lang parating kasama ko yung aking pamilya. Pag ako'y nahina, sinisenyosan, nawawala. Okay. Galatia, chapter 5. Ito po. Verse 19. Ngayon ay hayag ang mga Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito'y pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninilugo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Pinabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. May sabit po ba tayo dito o wala? Sa akin nabanggit sa palagay niyo mga kapatid. Kaya nang isasagutan, kaya huwag po sa mga sabit dito. Pero yun po yung kalagayan ng tao. Kaya talagang kailangan natin po ang katwiran ni Kristo. Pero, ito po, yung tanong dito. Paano magbubunga ng mabuti ang masamang puno? Okay, tanong. Paano po magbubunga ang puno ng mangga na ang bunga ay santon maliban sa grafting? Parang ang hirap yata, no? Mahirap. Puno ng mangga, tapos ay ang bungay santon. Kanina, maliwanag na yung prinsipyo ng Biblia, kailanman na hindi pwedeng magbunga ang masamang puno na mabuting bunga. At tayo po talaga ay masama, kaya paano ngayon tayo bubuti? Ano po ang prinsipyo para magbunga ng santon ang puno ng mangga? Sinong gusto ng sumagot? Wala akong pamigay. Para ako nagbabible study, parati ako merong pamigay. Paano po magbubunga ang punong mangga ng santon? Hirap ba? Ano po? Kailangan maging puno muna siya ng santon. Para magkameron ng bunga ng santon, ang puno ng mangga, kailangan maging puno muna siya ng santon. Ngayon, paano tayo makagagawa ng mabuti samantalang tayo masama? Alam niyo po sa Biblia, sa pag-aaral, ang tao ay imposibleng gumawa ng mabuti sa pagiging niyang likas na makasalanan. Imposible. Bakit po ang tao ay nakagagawa ng mabuti? Ito na yung ating pag-aaral. Yan.
gumagawa ng mabuti. Kaya, hindi po yan sa inyong sarili. Pansinin niyo po, Pilipos 2:13. Awang ko lang kung ang paniniwala dito sa Arsias ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po ba yun? O iba na ang prinsipyo ng Arsias? Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Ay, marami magre-react siguro. Ano ang tama? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang alam natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero pag sa gawa po ng mabuti, walang ibang gagawa nito, kundi ang Diyos din. Kasi likas tayong bakas. Tandaan po natin, ang punong masama ay hindi pwedeng magbunga ng puno ng mabuti. Prinsipyo yun ng Biblia. Pero bakit tayo nakagawa ng mabuti? Tingnan po natin, Pilipos 2:13. Ito ang sabi. Mahina mo sa ulan. Pilipos 2. Kaya akala ko brother, na A+ mo. Oh, very good. Para, yan. 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais, sa ibang salin ay pagnanasa, at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sino raw po ang gumagawa sa atin sa ating pagnanais at paggawa ng mabuti? Ang Diyos. Hindi po natin kayang gumawa ng mabuti. Tandaan po natin ang ating katwiran ay maruming basahan sa pamingin ng Diyos. Si Brother Chito, dati po ay mag-iinom, maglalasing. Naalala ko yun. Abi, Brother Chito, nabago na ako. Hindi, bakit? Dati naglalasing, mag-iinom yun eh. Bakit? Dati isang medya ang naiinom ko, ngayon dalawa na. Yun, ganun ba nabago? Hindi. So, yun. Kaya, ang tunay na bago, sapagkat Diyos ang kumikilos sa inyo upang ibang salin, brother, pero okay lang. Upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sino raw ba ang gumagawa? Ang Diyos, hindi tayo. Ano ba ang sabi ng Pilipos 4, yung sanga 4:13? Ano sabi doon? Ang lahat ng bagay ay aking magagawa dahil merong nagpapalakas sa akin. So, kaya nagagawa dahil may nagpapalakas. Anong sabi ni Cristo? Chapter 15, verse 5, ng Juan, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Naalala ko yung isang sermon ng pastor. Para daw mamemorya natin yung chapter 15, verse 5 ng John. Meron daw isang bata, pinabasa nung talatang yun, ako ang tunay na puno ng ubat. Kasi total kayo ang mga tanga. Kayo ang mga sanga. Okay. Madaling mamemorya pala yun. So, yun po, ako ang tunay na puno ng ubat, kayo ang mga sanga. So, ibig sabihin, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya si Kristo po ang gumagawa. Pero paano nangyari ito? Ang pansin natin. Paano magbubunga ng mabuti ang masamang puno? Kailangan muna na maging mabuting puno. Paano magiging mabuting puno? Yan naman ang tanong. Paano magiging mabuting puno? Kailangan mamatay sa dating pagkatao. Ito po yung prinsipyo ng pagtatanim. Katulad din ng pagpapabautismo. Kailangan mamamatay muna. Pagkatapos saka muling pagbubuhay. Di ba pag nagtanim tayo ng buto, namamatay yung buto muna, tapos magkakaugat na siya, tapos sisipon na siya. At ganoon din ang prinsipyo ng bautismo. Ano po ang kailangan para mabautismuhan bago siya mabinyagan? Sumampalataya at magsisi. Kailangan, tanong, alam natin ito. Bakit po, okay, so bakit iniisip ko magandang tanong. Sino ba ang inililibing? Yung patay o buhay? Siyempre yung patay. Pero may naglilibing na rin ng buhay ngayon, yung mga loko-loko. Pero
Ang maliwanag lang talaga ay dapat ay patay. Ay, ano ibig sabihin ng patay? Kailangan mamatay muna tayo sa ating dating pagkatao. Makapahinig tayo ng pabalita, sumampalataya tayo, tapos pagsisisihan natin ngayon, pag pinagsisihan, mamamatay tayo sa dati nating pagkatao, tinatanggap natin ngayon si Kristo sa magitan ng bautismo. At ang bautismo, ang prinsipyo, kung babasahin natin ang chapter 6 ng Roma, nandun po ito'y paglilibing ng dating pagkatao. At pag binangon sa libingang tubig, tinatawag na bagong nilalang. Bago na siyang buhay. Yung dati niyang pagkatao, ayan o, nawala na, kaya mapapalta na, kaya siya'y magiging mabuti ng tao. Nabinyagan na po ba kayo? Pag hindi pa, pabinyag na. Kasi yun po yung tinatawag ng pagbabagong buhay. Kaya lang ang sabi brother bakit daw nabinyagan na, inilibing na, bumabalik pa doon. Ano daw tawag doon? Nagmumulto. Namamatay ulit. Nagmumulto. Dapat nabago na. Hindi tunay na nabago. So, ito po, pansin natin. Doon, alam niyo po, ang atin lang magagawa ay totally surrender. Wala na po iba. Hindi po natin kayang gumawa ng mabuti. Kaya yung lumalabas, brother, awan ko lang kung nakakarating na sa inyo dito, yung new generation, yung kailangan ay perfect ang pagsunod. Napakahirap po pag sa ating sarili. Dahil likas tayong makasalanan, tinatakpan lang tayo ng katwiran ni Kristo. At ito'y nangyayari sa pagkatanggap natin sa Panginoon. Ang tawag dito ay pag-aaring ganap. Ginawa tayo matuwid. Pero hindi talaga tunay na matuwid. Inari lang na matuwid. So, kailan po nangyayari ito? Once na tayo sumampalataya at nabautismuhan, kaya sabi sa Biblia, kung babasahin natin ng Roma chapter 1 verse 17, ang tao ay inaaring ganap sa magitan ng pananampalataya. Gusto kong basahin natin yung chapter 3 ng Roma. Pwede ba i-plus mo kung kaya mo? 24 hanggang 26 ng Roma. Kailangan talaga siguro may PowerPoint para masagot. Pero baka naman kayo nakatinglaan sa PowerPoint. Alam nyo, simula po na ako nag-Bible study, hawak ng nakikinig sa akin ay Bible din. Natututo silang mag-buklat. Pag may PowerPoint, nakaasa sa PowerPoint, hindi naman marunong mag-buklat ng Biblia. Ano? Di ba? So, maganda rin na masanay tayo sa pagbubuklat, hindi lang nakaasa dun sa PowerPoint. Kaya lang kagandahan pa nagsesermon kasi nga, Hoy, Brother Chito, tayo, nahahangapit na ako. Menos 15 na para alas 12. Sabagay, may pagkain naman yan tayo. Pero hindi, diretso tayo. So, ito po. Nabanggit ko na, ito po, Roma 3, 24 hanggang 26. Ganito ang nakalagay. Okay. Sila ngayon ay itinuturing na ganap na ng kanyang biyaya bilang kaloob sa magitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa magitan ng kanyang dugo na mabisa sa magitan ng pananampalataya. Ito'y kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakalipas, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid, at upang siya'y maging ganap at mga taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Kaya yun po, napakaganda ng talata. Ngayon matuwid na tayo. Bakit? Inaring ganap na tayo. Bagong puno na tayo. Kung bakit si brother ay hindi nagiinom, kung bakit hindi nang bababain, kasi nga, pinalitan ng Panginoon, tinakpan na yung iyo. Pero pag naalis yung takip, anong mangyayari? Ay, naku, maaaring lumabas naman. Kaya sabi, dapat manatili talaga kay Kristo.
lumakad kayo habang nasa inyo ang liwanag, sabi ni Jesus. Kaya maliwanag po lamang na ang prinsipyo ay kailangan maging puno muna tayo ng mabuti para gumawa tayo ng kabutihan. At isa pa, mga minamahal kapatid, huwag na po tayong mag-isip ng mabuti. Ang isipin natin ay kung paano tayo maging mabuti. Kasi automatic na yun. Ay paano iisip ka ng mabuti, hindi ka naman mabuti. Sabi nga ng awit, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ay paano? Masama talaga siya. Pero kung matuwid na tayo, sino po ba ang gagawa sa atin? Si Jesus lang talaga. Anong ating gawain? Siguro mag-aapin na ako. Total surrender lang. Yung kung isusuko natin ang ating sarili, tanggapin natin na wala tayong magagawa. Lahat ng ating ginagawang mabuti, Diyos yung gumagawa ng hindi tayo. Yung kanyang biyaya at inari lang tayong ganap sa pagitan ng pananampalataya. Kaya tandaan po natin, wala tayong ibang dapat na ibahan o nagawin kundi totally surrender. Oo, isuko ka, tanggapin natin na wala tayong magagawa. At pag nangyari po yan yung sinasabi doon sa kauna-unahang mapalad. Sino po nakakaalam doon sa chapter 5? Ano yung kauna-unahang mapalad na nakalagay doon? Mapapalad ang mga tukha sa Espiritu. At lahat po ng mga susunod na mga mapapalad, dire-diretso na yan. Kauna-unahang prinsipyo, mapapalad ang dukha sa Espiritu. Na ang ibig sabihin ay tatanggapin mo sa iyong sarili na wala kang kakayanan. Tatanggapin mo sa iyong sarili na hindi mo kayang gumawa ng magmi. At pag nangyari yan, pagkakalooban ka. So, hindi na po ako maghahaba. Akin pong bibigyan ng kompasyon. Tayo po'y masamang puno. Pero salamat sa magitan ng pagtanggap natin kay Kristo Jesus, ginawa tayong bagong puno. At kailangan tayo po ay nakaugat mismo kanino? Kay Kristo. Sa kahulihan kung babasahin ko, uulitin ko lang yung ating talatang sa uli. Kaya mo, brother? Sige, para tapusin natin. Colosas 2:6 and 7. Pagkatapos ito, aawit po kaming pamilya. Pagaman, yung isa ko pong anak ay nasa Malayo, saka yung isa kong anak ay nasa Quezon, sa Lumban. Kumpleto po kami sa boses. Merong alto, merong tenor, merong bass. Tatatlo lang kami ni Vince. So, yaman tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakipagkaisa sa Kanya. Ayan. Mamuhay na mayroong pakipagkaisa, hindi palibasa tayo na bago, nahihiwalay tayo kay Kristo. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Sa ibang salin po ay dapat ay nakaugat. Dito brother, ano na ba nga? Mamaya kikilalaan mo. Ang sabi po dito ay, diyan kasi nakasalig eh. Mas maganda dito kasi yung aking term ay nakaugat. Okay, ay nakasalig. Okay, hindi naman. Pero ang tent ko kasi nakaugat ay para matatamahin ko, brother. Dito sa Colosas. Ayan. Kaya kung paano tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Aba, tingnan mo naman. Mayroon pala akong kulang, hindi ko dapat malimutan ito. Kasi, ano naman ang bunga? Kasi wala kasi ang bunga natin kanina makalaman. Pero ano naman ang bunga ngayon nang nabago na kay Kristo? Alam na natin ito. Chapter 5 din ng Galatia, verse 22-23. Ang bunga ng Espiritu yan nun? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, pagtataba. So, sa muna yung bagay na yun ay walang kautusan. So, yun na ngayon yung nakikita sa atin. Totoo ba? Paano hindi? Pag hindi, wala tayong bunga ng Espiritu. At kaya ang sabi ni Kristo, baka hindi kayo nakakabit sa akin. At ang sabi pa ng chapter 15
intindi Bible, ng Juan, pinuputol yung sanga na hindi nagbubunga. So, kaya po pinatali ko na. So, yun po yung nagiging bunga. Okay, basahin natin ulit. Dapat ay nakaugat sa pananampalataya gaya ng itinuturo sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Mga minamahal kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Wala po talagang para tayo po makagawa ng mabuti ay sa pagitan lamang ng totally surrender sa Diyos. Lubusang pagsusuko. So, wala na pong iba. Kasi, alam niyo po ang inyong report. Matagal na rin ako nangangaral since 1984. Naging full-time po ako. Sinusuportahan ko ng mga conference. Abot ko po abot ako hanggang Mindanao. Abot ako hanggang doon sa Mindoro. Marami po. So, ibig ko sabihin, ay talagang mapapansin po natin, yan po ay gawa lamang talaga ng kaugnayan natin kay Kristo. Hindi po yan kung ano pa man. So, sana mga minamahal kapatid, tulungan tayo na tayo ay mag-ugat, lalo tigit, nakaugat ang ating pananampalataya kay Kristo. Hindi kanino pa man. So, aawit kaming